Thank you, Brother Ricky. Salamat sa mga thoughts na napakaganda. Alam mo, very powerful ang sinabi ng ating kapatid na Ricky kung wala po ang grace ng Panginoon. Minsan ay tayo ay nakakalimot na isipin ang biyaya. Naalala ko ang isang evangelical scholar and theologian by the name of Michael Horton. Siya ay sumulat ng libro, ang pamagat ay Putting Amazing Back to Grace. At sabi niya, ibalik natin yung amazing doon sa salitang grace. Naalala natin, di ba, inaawit natin yung song na Amazing Grace. At ang sabi niya, sa mga panahong ito, nakakalimutan natin na dapat pala nating ibalik ang tinatawag na Amazing Grace sa ating mga buhay. Patuloy po ang ating pag-aaral sa aklat po ng James. At ang ating pong lesson ngayong umaga, the preaching is entitled as James' Portrait of God. Or ano po ba ang larawan, ano po ba ang tinatawag na picture na nais ni James na ibigay sa atin when we think about God. Habang iniisip ko po ito, alam nyo, medyo napaka lumalalim po, no, understanding. At katulad nga ng sinabi ng kapatid na Ricky, nung sinabi niya na kung wala ang grace ng Panginoon. Now, naalala natin last time that para bang pinaglalaban ng mga hindi naniniwala sa authority ng Bible, lalo na't itong tinatawag na 19th century na mga Bible critics. Ito yung mga, sabihin natin mga 1850s, ganyan. Dumating ang time, kasi ang sabi nga ni Martin Luther, di ba, nung unang naintindihan, o kaya nung unang binasa ni Martin Luther, ang James, hindi ganong kadali na kanyang tinanggap ang authority ng James. Alam niyo kung bakit? Naalala natin last time? Sapagkat dahil sa kanyang background. Ang tanong, saan ba nanggaling si Martin Luther? Ano ba ang kanyang background? Of course, we all know nanggaling si Martin Luther sa tinatawag na Roman Catholicism na kung saan ang importante ay ang tinatawag na doing good works, if you remember. At lalong-lalo na ang order, okay, ng pagiging priest ni Martin Luther sa tinatawag na Roman Catholic Church ay isang tinatawag na mabigat na order, and that is coming from Augustinianism. At doon sa Augustinianism, meron pang mas malupit, okay, na kung saan na sistema, at ang tawag ay Eremite Augustinianism. So ibig sabihin talaga namang napakatindi. Akalain nyo one time, no, di nasa prayer booth si Martin Luther na nanalangin for 3 hours or so. 3 oras kang nananalangin. Imagine, sinong nakagawa na ng 3 oras? Of course, hindi naman dapat nating gayahin si Martin Luther, pero pagkatapos ng 3 oras, no, pagpalagay natin, baka nga sumobra pa, abay pagkatapos nun, di tapos na, umalis na siya sa tinatawag na booth na yon or sa lugar na yon, may nakalimutan pa siya. So nung nakalimutan niya, may nakalimutan siya, nanalangin siya ulit for a longer period of time. So imagine niyo si Martin Luther ay talagang soaked into what we call a kind of system, at talaga namang punong-puno siya ng kaisipan na dapat kong pagbutihin, na dapat kong gawin ang aking best para ako ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. In fact, dahil po sa kanyang magandang record, siya po ay binigyan ng scholarship at pinapunta siya sa Rome. All expenses paid. Siya po ay pumunta doon at doon nasilayan niya ang ganda ng Roma, ang ganda ng tinatawag na the glory of all the things. Umakyat siya doon sa Scala Santa na talagang paluhod, no, na ginagawa ng mga devotees na talagang hanggang sa pagdating mo doon ay ang damdamin at ang kaisipan na, okay, maiibsan ako, ibig sabihin, gagaan ang aking kalooban at mababawasan ang aking pagkakasala. Even the fact that, you know, going to Rome and to see thousands of relics, ito mga relics na ito yung mga kung ano-anong mga bagay na kung saan ay kinoconsider na kapag nakita mo ito at ito ay nabigyan mo ng pansin, you will be given. Parang meron kang tinatawag na
another grace period or another pagpalagay natin mga benefits. Of course, yun ang claims. Okay? At alam nyo, matatawa tayo kung malalaman natin kung ano-ano ang mga relics na nandun. Pero not to discuss those. Pero mga kapatid, nung unang nabasa ni Martin Luther and James, ang sabi niya, ito ay epistle of straw. Straw. Ibig sabihin, ito ay isang epistle na walang gaanong significance sapagkat para sa kanya, parang ito ay itinataas ang law na nanggaling siya doon sa tinatawag na mabuting gawa at buhay na kung saan kinakailangan dapat na pagbutihin. So nung una pong kanyang conversion experience, nung nabasa niya ang James, it was at first like, this is an epistle of straw. So mga kapatid, hindi po natapos doon at maaring si Luther ay nagkaroon ng time na inassess niya na maigi at dahan-dahan niyang naintindihan ang James dahil nga sa kanyang emphasis. Para ang sinasabi ng James ay actions speak louder than words. Parang yan ang sinasabi ng James. So talagang dapat ay gawan mo. Ibig sabihin, ang pananampalataya na walang gawa, sabi ng James, ay patay. So ibig sabihin, delikado po ito kapag ang pananampalataya ay walang gawa. If it doesn't work. Okay, so ang dinig ni James, ang dinig ni Martin Luther ay, naku, parang iba to ah. At yan po ay nadagdagan pa. So Martin Luther, 1500s, okay, and then pagdating ng 18th century, 19th century, 1850s and so on, ang sabi ng iba, ang James, pag kinumpare mo daw sa writings ni Apostle Paul, ay talagang napakalayo ng pinagkaiba. Okay, James ay parang, sabi nga, straw, parang shallow, pero pag sinabing Pauline writings, napakalalim, meaty, and so on. So mga kapatid, in the history of biblical understanding, ito po ay tinignan na parang naging malaki ang epekto nito. But then, we thank the Lord sapagkat marami pong nag-assess na talagang sa isang banda, wala pong contradiction at all, no contradiction at all between the book of James and the writings of the Apostle Paul. Kaya po itong ganda ng James, ang sabi nga kanina ng elder, this is so important because this is about James was called the apostle of what? Practical Christianity. So pag sinabi natin practical Christianity, hindi ba't ito yung gusto natin? Gusto ko yung Kristyanismo na talagang gumagawa, not pragmatism. Hindi ho dapat tayo maui sa tinatawag na pragmatism, which is a dangerous philosophy. Na kumbaga, ang ibig sabihin ng pragmatism ay ngayon, ang importante, whatever works, then that's all. Yan ang ating kailangan lamang. Basta't nag-work, yun na yun. Aba, medyo delikadong pakinggan. No, it's not pragmatism. Magkaiba ang pragmatism sa tinatawag na action o kaya sa tinatawag na kaya ang isang kaisipan na sabi nga natin ay, according to the Apostle Paul, we are saved judicially by faith. We are saved forensically by faith. It's a legal. The word faith, the word justify has a legal connotation. Dikay oo ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ay to be made righteous before God. So kapag ang tao ay dineclare na righteous before God, it is a legal understanding, meaning parang siya ay hindi nagkasala. Para kay Paul, we are all saved. We are saved judicially or forensically by faith. Wala tayong ginawa. Pero pag si James ang pinakinggan mo na hindi siya kukontra kay Paul, para po kay James ay, we are saved evidentially by works. Evidentially by works. Ang ibig sabihin ay, faith should be evidence. Are you listening? Faith should be evidence by works. Sapagkat kung wala ang works, mga kapatid, kung walang ebidensya, ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi tunay. Yan ang ibig sabihin po ni James. At dito, alam niyo, napakaganda. Ngayong umaga, James' portrait of God, makita po natin ang ganda, ang lalim kung bakit na lamang si James ay ganito magbigay ng tinatawag na emphasis on
the practicality of Christian life. Ang sabi po ng iba, si James po, di ba, if you remember, si James nung una sigurong siya ay sumusunod kay Kristo, o kaya alam niya na ang kanyang brother, ang panganay nila ay siya ang tinatawag na Messiah, o yung tinatawag na the anointed prophet, priest and king. Nung una, hindi siya naniniwala. Kasi kuya ko, Savior ba to? Pero alam niyo, dumating ang time na nung si Jesus Christ ay namatay, and then nung si Christ ay nag-resurrect, alam niyo, iba ang nangyari kay James. That was the time when probably he got converted. Okay, if I may use the word, yung conversion, bagamat sa New Testament ay wala pa namang salitang converted. Ang ibig sabihin ay, ang kanyang pananampalataya ay kanyang ibinigay sa kanyang brother, sa kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kung mapapansin po natin ngayong umaga, ito pong kaisipan na ito ay nagbibigay po sa atin ng mas malalim na kaisipan. Ano nga ba ang larawan? Ano nga ba ang picture? Ano nga ba ang portrait ng God, ng Diyos para kay James? Now first, unang-una, I have only 3 points. Number 1, nariyan po sa ating screen, God is a giver. Ang ating pong Diyos ay giver. Alam niyo, napakaganda. We all know what it means to give, right? We all know what it means to, ibig sabihin, what it means to have a gift. O kaya kung ikaw ay giver, kung ikaw ay nagbibigay, because we have tried it a number of times. Tayo pong lahat, in one way or another, ay nagbigay. Tama po ba? Sino po sa atin ang hindi pa nasubukang magbigay? O alam niyo mga kapatid, yan, ang ating wangis. One of, di ba, we were made in the image of God. In other words, tayo ay nasa wangis ng Diyos. Ang Diyos ay merong tinatawag na incommunicable attributes. Meron siyang katangian na hindi niya pwedeng i-share. Pero meron siyang katangian na pwede niyang i-share, and one of those characteristics or attributes ay ang tinatawag na God is our giving God. Siya ang ating Diyos na nagbibigay. God is a giver. Now, tingnan po natin muli ang konteksto na meron. Kanina, napakaganda ng version na nabasa ni Brad sa kanyang scripture reading. Tingnan po natin, if you remember last time, verses 1 to 4 ang ating tiningnan. Ibig sabihin, kapag iniisip po natin ang pagsubok, sapagkat chapter 1 has something to do with trials and temptations. At dito po ay makita natin kung paano tayo tumugon sa mga bagay na ito. Now, paano tayo tutugon? Paano natin tinatawag na consider it all joy, count it all joy, bilangin mo, i-reckon mo. It has something to do with accounting. The idea there is to reckon it. Ibig sabihin, consider and then comprehend. Dapat mong unawain, dapat mong intindihin, and then cooperate. You need to cooperate, you need to understand. Ang mga ba? Pero ang sabi dyan, it is quite challenging to understand. Kaya po ang sabi ng verse 5, if you need wisdom, eto na. Kung kailangan po natin ng wisdom, ano nga ba ang tinatawag na wisdom? Wisdom is the ability to see oneself by doing the commands of the Lord. Or, ang sabi nga wisdom is taking appropriate actions. Appropriate actions. Hindi po yung inappropriate, kundi wisdom is taking appropriate actions on the commands of God. Kaya po ang sabi ng iba, ang faith at saka ang wisdom daw ay halos hindi ho natin masyadong maipaghiwalay. Sapagkat when you say, ako ay naniniwala, o kaya ako ay may wisdom, yan, they go together because faith is also taking appropriate actions on the commands of God. Pag sinabi ng Bible, believe me, believe God, maniwala ka, anong gagawin natin? Maniwala. Pag sinabi ng Bible, lean not unto your own understanding, anong gagawin natin? E di, lean not
Fret not. Huwag kang mag-worry. Anong gagawin natin? Di huwag kang mag-worry. Okay? Be holy. Anong gagawin natin? Di dapat be holy. So ang salita po ng Diyos ay talagang napakamatuwin na kung ano po ang pinapagawa sa atin ay dapat ang ating faith should be translated into what we call wise living. Kaya pala ito po ang ating tinatawag na battle kasi pupwede na yung ating kiniklaim, yung ating sinasabing paniniwala ay pupwedeng salungat sa ating ginagawa at sa ating tinatawag na lifestyle. Kaya dito makita po natin, God is a giver. God is a giving God. Ang sabi ng verse 5, if you need wisdom, saan? If you need wisdom, eto na, doon nga kung paano natin i-endure ang mga bagay na ito, trials and temptations. Tatandaan po natin, as early as this, yung salita pong trials, meron siyang slash. Kaya kanina, gustong-gusto ko yung pagkabasa ng version, kasi ang sabi dito, ng verse 12, ang sabi, God blesses those who patiently endure testing and temptation ba? Ang galing ng dynamics ng mga translators ng NLT, no? Sapagkat niliwanag niya at maliwanag sa ating pag-aaral nung last Sunday that the word trials/temptations ay iisang word. One word lang. At ang tunog niya ay perasmos. Ang tunog niya ay perasmos, meaning trials and temptations. But as we move along the book of James chapter 1, the context will guide us on how do we understand trials and temptations. Kaya po ang sabi dyan napakaganda, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Tingnan nyo, lapit tayo sa Diyos, kulang tayo sa pangunawa. Ang sinasabi ng Bible, God is a giver. Kung tayo ay may kakulangan, kasi lalapit lang tayo minsan na parang iniisip natin, Lord, may pangailangan ako, Lord. Sabi mo, lapit ako. Alam niyo, sa totoo lang, minsan nakakalimutan nating hingin ang tinatawag na wisdom. Ang iniisip lang natin, Lord, bigyan mo ako, Lord, bigyan mo ako, Panginoon, provide, and so on. Wala namang masama doon sa isang banda at totoo naman meron tayong pangailangan. Pero mga kapatid, ayon sa konteksto ng James, you know, the way we understand God, siya ay giver and therefore, tinuturuan niya tayo na kung tayo man ay may kakulangan at ang kakulangan na yan sa konteksto nito ay wisdom, you know, the ability to understand what we are actually studying. Ang sabi dito, lumapit tayo sa Diyos. Ayan, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach. Alam niyo, pag sinabi natin God is a giver, the book of James is actually echoing the Old Testament that God is a giving God in so many accounts. Alam natin, I need not to narrate them sapagkat napakarami. Pero ang katotohanan ay, God in the ancient world ay talaga namang giver siya na kapag siya ay nagbibigay, ang importante sa kanya ay, parang ganito, no? At, you know, think about this. Maaring ito po ay parang isang eye-opener sa atin. Pagka ang Diyos ay nagbigay, hindi siya nagbibigay na wala siyang intensyon. Na wala siyang tinatawag na purpose. Now, why? Okay, why do we give? Hindi lamang siguro yung what does God give, kundi maganda rin ay why does God give? Alam niyo ba kung bakit siya nagbibigay so that we will always come to Him. Dito, come to Him for wisdom. To understand all the more what's happening in our lives. Na maintindihan natin ang larawan na nais ni James, na nais niyang ibigay doon sa addressee o sa kanyang mga recipients, itong mga Jewish people na scattered abroad sapagkat, alam naman natin mga Jewish people, hindi ba't sa kapila ng pagbibigay ng Diyos sila ay naging matigas po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga ulo. Sila po ay talaga namang
nariyan, tutugon, pero makakalimot, babalik ulit sa kanilang dating buhay. But James is saying, well, here's the point. James is saying that God is a giver, and therefore, we need to remember that when God gives, may purpose ang Panginoon. Mga kapatid, think about that. Kaya magandang sa atin ganito. Now, here, the purpose sa ating konteksto ay medyo may kulay na. May kulay na. Alam niyo kung bakit? Now, may mga nagbibigay na ang kanilang intensyon, ang kanilang purpose ay ano? Ano? Ano nga yun? Pagka nagbigay, gusto ko pagka nagbigay ito, maalala niya ako, o kaya kapag nagbigay ito, tingnan, automatic pag nagbigay ito ay gusto ko maalala niya ako at kumbaga ito rin ay ibalik niya. So, in other words, we tend to do that as human beings. Na nandun tayo, nakafocus sa tinatawag na that kind of understanding. Now, kaya ako sinabing may kulay sapagkat pwedeng namansyahan ng kasalanan. Pero mga kapatid, in the ancient world, ang pagbibigay, okay, the cultures of the first century understood giving, now listen, within the context of reciprocity. Within the context of reciprocity. Ibig sabihin, ganito, pagka nagbigay, okay, in the ancient world, kaya pala merong tinatawag na patronage, merong tinatawag na beneficiaries, merong tinatawag na benefactor, yun ay kultura na kapag ka kunyari nagbigay, halimbawa, ang emperor ay nagbigay sa mga tao, obligado ang lahat na sumunod. Kapag ka hindi sumunod, nako, makakatanggap ng tinatawag na parusa. Now, that was the culture of the first century. Now, sa isang banda, wala hong mali doon. Kaya ako sinabing may kulay sapagkat ang nagiging purpose lamang is for the sake of quantitatively. Ibig sabihin, gusto ko ganito, ganyan. Pag binigay ko to, quantitatively, darating po sa atin. No, think about it, no? Pero alam mo, sa totoo lang, in the ancient world, giving was actually within the context of reciprocity. Kaya pala dito, lumapit ka sa Diyos, ngayon pag lumapit ka sa Panginoon, ang Diyos bilang giving God or God as a giver, hindi siya nagsasabi na, nandito ka na naman. Nakailang beses ka na, tina yun. Di ba, ang tendency ay, tayo, nakailang beses ka na. Kunyari sa panalangin natin, minsan inisip natin, Lord, alam ko, Lord, na may answered prayer ako, pero Lord, lalapit ako ulit, nakakaya naman. Mga kapatid, sa Diyos, He doesn't chide. Ang Diyos, hindi niya tayo, kaya sabi dito, let me read from this NLT version, ang sabi ng verse 5, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Parang ganito, sa ating Pinoy na konteksto, andito ka na naman. Alam niyo minsan, magaling ka lang pag meron kang kailangan. Di ka ba nahihiya? Nako, may pangungonsyensya. Ikaw, ang tigas ng ulo mo. Akala mo, di ba? Mga kapatid, minsan bilang mga magulang, di ba? Nagawa natin to sa ating mga anak noong mga unang panahon. Siguro ngayon ay natututo na tayo. Pero alam niyo, sa totoo lang, ang mentalidad natin pag lumapit tayo sa Diyos parang ganyan. No, ang sabi dyan, He is our generous God. He will not rebuke you for asking. But when you ask Him, eto na papasok. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Ito ang tinatawag na intensyon. Ito ang tinatawag na pure intention that whenever we come before God, ang sasabihin natin, Lord, you know my heart. Lord, the reason why I ask, because you know my heart. Kasi pag sinabi mo yan, nako, mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat. We can never pretend. Kapag sinabi natin ganito, ganyan. Di ba minsan, sabi nga ng James chapter 4,
The reason why you are not receiving what you ask, because you ask amiss. You see, that's the term, you ask amiss. Ano ibig sabihin na you ask amiss? Ibig sabihin, wrong motives. Wrong motives. Alam nyo, kaya so many times ipinagkaloob sa atin ng Diyos kasi nakita ng Panginoon ang Diyos ay mapagbigay. Okay? Yan ang una, ang Diyos ay He was moved to give, at alam natin na ang Diyos, nakikita niya rin ang ating mga puso. So mga kapatid, God is a giver. Kapag ikaw ay recipient, ang sabi ng isang biblical scholar, ang sabi, when you are the recipient of the gift, okay, it is crucial to give, in the ancient world, a well-measured return if possible. Ang konteksto na sinasabi dito ay, kung tayo humingi sa Diyos, abay, humingi tayo ng wisdom, ang sabi na Diyos, okay, binigyan kita ng wisdom, ibibigay ko sa iyo ang wisdom, bibigyan kita parati ng wisdom, but I want you to be responsible. I want you to live, I want you to conduct your life in a manner worthy of my grace, ang sinasabi ng Panginoon. Kaya pala kapag ang Diyos ay nagbigay sa atin ng biyaya, sabi nga ng kapatid na rin, kung walang biyaya, paano na lamang? Kung wala ang grace, paano na lamang? Saan tayo dadamputin? Kaya nga binigyan tayo ng grace, so ang gagawin natin ay, we need to be responsible. Kasi yun eh. Kaya pala, in the ancient world, may ganitong understanding. Yung ibang mga scholars, sabi nila, importante talaga yung good works. Ngayon, dito papasok si James kung gaano ka-importante ang good works. Now again, ulitin ko, our church, of course, our confession is, walang maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen? Amen. Walang maliligtas kung ikaw ay gagawa ng mabuti. Pero kung sasabihin ko, ang katunayan ng isang ligtas na tao ay makikita mo sa kanyang gawa. Amen? Amen! Kaya alam nyo, napaka-crucial ng tinatawag na good works. Ang tendency nating mga evangelicals at mga Baptists, we tend to hate good works kasi nga, hindi yan ang daan. Pero wag mo namang kalimutan na ang good works ay napaka-importante rin sa larawan ng isang pagiging anak ng Diyos. Kaya mga minamahal, God is a giving God. And therefore, when He gives, we want to respond responsibly. Gusto natin gawin yan. At alam niyo, in the ancient world, yung tinatawag na pagtugon, okay, kunyari, benefactor ka, Rick, ako ay beneficiary. Okay, si kapatid na Ricky, ang tinatawag lang magbibigay, ako ang iyong beneficiary. Ibig sabihin, responsibility ko na tumugon sa iyo ng maayos. Kasi it is within the context of what we call friendship. It is within the context of friendship. Ba, napakaganda, no? Kaya pala ang giving, ang tinatawag na pagbibigay, ang bigayan sa konteksto ng ating community, it is because of the friendship that we have. It is because of what God has brought to our midst. Ang pinagkaiban ng Diyos sa ating mga tao, yung konsepto ng reciprocity nandyan, but God's giving comes with no, strings attached. Ang ibig sabihin ay, yung bang walang halo, ang intention ay, ibibigay ko sa iyo, I want you to follow me. Walang tinatawag na ulterior motive na kaya pala binigay ng Diyos kasi meron siyang agenda. Mga kapatid, wala namang agenda ang Diyos sa ating lahat, kundi tayo ay mapabuti sa ating mga buhay. And also, ang giving ng God, the way God gives, kasi ang sabi dito ay, this kind of giving creates relationship. The more God gives, tingnan niyo po, the more God gives, the more we respond. The more God gives, the more we become faithful. Kasi ang sabi po ng verse 6, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone.
Huwag kang mag-waver, do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Ibig sabihin sa ating paglapit sa Diyos, huwag kang magduda. Hindi ibig sabihin na, Lord, gusto ko ganito. Hindi ako magdududa na ibibigay mo to. Wrong. Ibig sabihin, Lord, I come to you as my sovereign God. I know, Lord, na ang nais mo sa aking buhay, lahat ay mapabuti ako. Ano man ang katugunan mo sa bagay na, that's why I'm coming. Bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan mo ako to know what is the difference between what I'm asking and what you desire for me. Ang ganda, no? So, ibig sabihin dapat ang ating loyalty ay sa Diyos lamang. Many times we forget the giver and we only focus on the gifts. Beware, ang sabi ni John Piper, beware of loving God. Beware of loving, mahal mo lang ang God kasi feeling mo ang sarap, no, ng pakiramdam at meron akong blessing. That's why I love the Lord. Beware of loving God. Ang ibig sabihin ay kahit sa panahon ng testing, ng trials, temptations, Lord, bigyan mo ko ng wisdom so that I can understand what you are doing in my life. Their loyalty, ang sabi ng verse 8, their loyalty is divided between God and the world. Tingnan nyo, napakaganda. Kaya sinasabi ng James, ito yung mga, sa Ephesians 4, no? Yung mga pabago-bago. Kaya alam nyo, napakadelikado kapag ka ang commitment mo sa Diyos. Kapag ka ang commitment ko sa God ay pabago-bago. Bakit nagbabago? Pastor, tao lang po. Alam naman natin yan. Tayo'y tao lang. Marupok. Alam naman natin yun. Pero yun nga yan, sinasabi ng Diyos, ano bang kulang? You come to me. Ano bang lacking? You come to me. And that's why when you come to me, yung loyalty ay dapat hindi divided. Tingnan niyo the way God works. Tapos ang sabi nga ng ibang mga scholars, and James daw ay difficult to outline because ang kanyang topics, ang kanyang mga themes ay pabago-bago, which is really true. Kung titingnan nyo, ang sabi ng iba, walang tinatawag na, one particular theme para tahiin mo daw itong tinatawag na chapter 1 and even in the rest of the book of James. Parang ito ay tinatawag, it's like a homily, a kind of commentary na kapag may naranasan ng mga tao, lalo na sa panahon ng pagsubok at ng tukso, ito ngayon ang tugon ni James. Kaya tingnan niyo, ang sabi ng verse 9, binanggit niya rin dyan, no? Believers who are poor have something to boast about. Now, yung mga poor po dito, you see, in the context of James, hindi ibig sabihin na poor, ikaw ay automatically, you are a godly person. Ibig sabihin, ang mga tao na, sabihin natin, may matinding pangailangan, meron silang mga, hindi ibig sabihin na sila ay godly, agad, or automatic. Kapag ka naman ang righteous, o kapag ka ang mga rich people, ang mga mayayaman, hindi automatic na sila ay masasama agad. May mga rich na kung saan godly, may mga poor na kung saan ay wicked. Ang sabi dito ng verse 9, believers who are poor have something to boast about, for God has honored them. Tingnan po ang sinabi ng chapter 2 verse 5. Andiyan lang sa James, para at least nandun tayo. Listen to me, dear brothers and sisters. Has not God chosen the poor in this world to be rich in faith? Aren't they the ones who will inherit the kingdom, the kingdom He promised to those who love Him? No? Napakaganda ng konteksto sapagkat James is actually addressing this misunderstanding. Kung kulang tayo sa wisdom, kung paano natin intindihin ang mga bagay na ito, lapit tayo sa Panginoon. Tapos, ang sabi ng verse 10, and those who are rich should boast that God has humbled them. Yung mga mayaman, ibinaba sila ng Panginoon. Bakit? Ang konteksto dahil sa trials and temptations. Pag may pagsubok,
Okay? Pag may pagsubok, nakikita natin ang ating sarili. Pag may testings, nakikita natin ang ating mga sarili. Ang mga poor ones, sapagkat the Lord has honored them. Okay? Hindi lahat naman. Ang point dito ay, well, the Lord has seen there what we call yung kanilang pagiging bankrupt sa buhay, and it is actually more of their own attitude before God. And those who are rich should boast that God has humbled them, they will fade away. So etong katotohanan, lilipas din ang lahat. Lilipas din ang lahat. Matatapos din ang lahat. Mawawala din ang lahat ng yaman. Kaya pala ang sinabi niya, the hot sun rises and the grass withers. The little flower droops and falls, and its beauty fades away. Just like the book of Isaiah, everything fades away. In the same way, the rich will fade away with all of their achievements. Kaya kung mapapansin po natin, God is our giving God. Siya po ay giver. Okay? Siya po ay giver. Now, dito po sa James uses an understanding, a metaphor, na parang sinasabi niya, ang gift na ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos na may kinalaman sa tinatawag na new birth, bagong buhay. Yan. So not only God is a giver. Pangalawa, God is not tempting humans. Hindi ba't ito ay isang portrait? Hindi ba't ito ay isang larawan kung sino ating Diyos? And here it is. God is not, nilagyan ko ng all caps yung not, tempting humans. Now, at this point, tingnan niyo po yung verse 12, ang idea ng testing and temptation magkasama pa. Ang sabi ng verse 12, God blesses those who patiently endure, those who remain under, nananatili, okay, nagpapatuloy sa gitna ng testing and temptation, okay, both shades of meaning, pagsubok at tukso. And then afterward, itong mga ito, magkasama sila, they will receive the crown of life. Ang mga taong nagpapagal, ang mga taong nag-endure, sila ay makakatanggap ng crown of life. What kind of life? Itong crown of life na ito, it's actually a kind of life that is what? That is a victorious life. Crown of life. Yung idea ng putong, yung idea ng crown of life. At para bang ganito, that is life in its fullest. Whenever a person experiences yung tinatawag na life, yung tinatawag na crown of life, sapagkat nalampasan niya ang mga hurdles, ang mga testings at mga temptations, he will receive a crown of life. Para bang ganito, what kind of life? That is that kind of life. Victorious life. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Tingnan niyo mga kapatid, kailangang iset muna ni James ng maliwanag ang kaisipan ng verse 12 sapagkat nagbanggit siya. Tingnan niyo po ang unang word, blessed. Blessed. A person who is approved before God is a person who is blessed. That's not only happy. Hindi lamang kasi word na blessed, ang tunog yan parang pangalan ng tao. Makarios, parang ano yan, happy? No. One who is approved before God. Sino yun? Yun ang sinasabi ng verse 12. Is the man who endures temptation / trials. Ayan. Pero tingnan nyo, pagdating ng verse 13. Another portrait of God is that God does not tempt humans. Na ang purpose ay, pag sinabing tukso, tinutukso ka, ang Diyos ba ay nanunukso? The answer is no. Ang Diyos ay hindi nanunukso para tayo ay bumagsak sa kasalanan. No. God is not tempting us. At this point, verse 13,
Tingnan niyo, are you following? Yung verse 12, general. Pagdating sa verse 12, specific. Itong temptation na ito yung purpose ay to pin us down. Para tayo ay pabagsakin. May iba na naniniwala. Sabi niya, kaya ako ay ganito. Kasi ang Diyos ang may kagagawan. No, mga kapatid. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay mapariwara. Hindi nais ng Diyos na ang buhay mo ngayon ay malayo sa Kanya. Kasi sinasabi na, na-tempt kasi ako eh. Na-tempt ako eh. Ibig sabihin, yung tukso, hindi ko naiwasan. Mga kapatid, no! Ang sinasabi ng James 13, napakaliwanag. And remember, when you are being tempted, okay, kung kayo ay tinutukso at natutukso, wag na wag mong sasabihin, God is tempting me. Of which the purpose is to pin me down. Ang Diyos hindi, akala mo matibay ka, tuksoin nga kita, bumagsak ka, ayan. Ha? Akala mo hindi kita, no. God actually tries us. He tries us. He tests us. And the purpose is what? To build us up, not to pin us down, which is to tempt us. God blesses those who patiently endure testings and temptations. Afterward, ang sabi dyan, they will receive the crown. Pag pinagsama mo itong mga ito, kasama ang tukso at ang pagsubok sa buhay Kristiyano, ayan, kapag ito ay iyong na-endure, ikaw ay nanatili, hindi ka lumayo sa Panginoon, ikaw man ay bumagsak, pero ikaw ay tumayo, bumagsak ulit, ikaw ay tumayo, hindi ka nanatili na namumuhay na bagsak. Mga kapatid, be very careful. Baka inisip natin, actually, parati naman akong tumatayo eh. Kapag yan ay karakteristik ng buhay mo, tumba-bangon, mga kapatid, delikado. Dapat merong tinatawag na clear pattern of what? Victorious Christian life. At eto pa, hindi ibig sabihin ng James na kapag tinatawag na perfection, yung binanggit niya sa chapter 1, ang sabi dyan, so let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect, mga kapatid. The understanding of the New Testament, pag sinabing perfect, ay hindi flawlessness. Hindi flawlessness, but it is more on wholeness. Ibig sabihin, completeness and maturity. Ang isang believer na namumuhay sa Panginoon, hindi siya flawless. Ibig sabihin, wala siyang kapintasan. Hindi yung wala siyang kasalanan pagkakamali, kundi ang point ay, siya ay flawed saint, o kaya siya ay flawed Christian, and yet, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, bumagsak man, tatayo siya at nagpapatuloy sa kanyang Christian life. At hindi niya minamahal ang kasalanan sa kanyang buhay. Oo, nagkakamali tayo. Nagkamali ka, pero kamusta ka na ngayon? Kapag ka ang sagot mo ay, eto, nandito pa rin. Nako, mahal mo ang kasalanan. Mahal mo ang kasalanan. Pagka nandiyan ka pa rin, mahal mo ang kasalanan. Wala na tayong dapat nang sabihin pa sa God. Wala tayong sabihin sa Diyos, kundi the reason why I'm here in this disobedient life ay dahil sa gusto mo eh. Ginusto natin. Pero the point is, God is not tempting humans. Ang point ay, huwag mong sisihin ang sitwasyon, huwag nating sisihin, kulang ba tayo sa wisdom? You ask God, kulang ba tayo sa pangunawa? Hingin natin ang wisdom ng Diyos. Huwag mong sasabihin, Lord, kasi kaya naman ako bumagsak kasi nandito ako sa sitwasyon na ito. Mali. Humingi ka ng wisdom sa Panginoon para bigyan ka ng tinatawag na liwanag sa buhay. At alamin mo kung ano ang tinatawag na difference. Ano natin ang tinatawag na serenity prayer? Alala natin yun? Lord, give me wisdom to know the difference between what is what. Between what is, courage to change the things I can and the serenity to accept the things I cannot. So, ibig sabihin, yung buhay na ito, yung buhay na yan, ay pinagkalob sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, and remember, wag mong sasabihin na tinempt ako ng God.
tinukso ako ng Diyos, kaya eto, parang ako'y nasa kumunoy na hindi. Ginusto mo talaga, pumunta ka dun sa lugar na yon at alam mong may kumunoy at yan, natrap ka. God is never tempted to do wrong. And He never tempts anyone else. Eto na yung psychology, naalala? Temptation comes from our own desire, epithumia. Yung desire na yan na uncontrolled, pag hinayaan mo yan, okay mga kapatid, ito kung ang Diyos siguro magka-counsel sa atin, yung counselor sa isang counseling, sabi ng Diyos, kontrolin mo ang iyong evil desire. In the language of James, because James, when he penned these words, he had this background of being a Jewish person, kaya pag sinabing epithumia, talagang siguradong evil desire agad yan. Evil desire agad yan. Okay? Now, lalo na, okay, alam natin, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Hindi lang, okay, sa mga kalalakihan ang issue na ito, kundi sa lahat sa atin. Pero mga kapatid, yung lust na yan that is inordinate, hindi siya tama at kapag yan ay walang kontrol, ang sabi dyan, yan ang nagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Are you listening? Yan ang nagpapalayo sa iyo sa Panginoon, which entices and drag us away. These desires give birth. Tingnan nyo, these desires give birth. Ang desire na yan ay nanganganak. Okay, tingnan nyo. Here's the logic. God does not tempt us. Kasi kapag ang Diyos ay nanunukso, matindi ito. And God does not actually, wala siyang ganitong imahen. And sabi, these desires give birth. Nanganganak to sinful action. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Naalala natin yung ating famous na sinasabi pa natin? If I sow a thought, I reap an act. If I sow an act, I reap a habit. If I sow a habit, I reap a character. If I sow a character, I reap a destiny. It all begins from the mind. It all begins from the mind. Window shop lang. Na-attempt. Nakita, gusto ko yun. Pinag-isipan ng matagal. Inisip. Siguro hindi naman sa mall, kasi delikado sa mall no? Talagang kuyog talaga agad yung kusakal. Pero kunyari sa tindahan. Naalala ko, no, ako'y John Lennon pa, no, nung high school. Dahil syempre, kita namin ang ganda ng grocery. Akala nyo dahil sa kalokohan namin nun, anong gagawin namin sa tropa na ang bibilhin namin ay Oslo paper? Kasi yung Oslo, yung nagtitinda, papasok doon sa pagkalayo-layo ng kwarto. At kami naman, dami, Pringles, gano'n. Yung mga tropa. Nagtaka, wala lang, para may mabili ng Oslo. Kasi nga, yung tindera, papasok hindi niya makikita. Akala yung mga kalokohan, no? Mga kapatid, nag-window shop, nakita, inisip, may idea ako. Kaya ko yan. Pwede kong gawan ng paraan. Mapapasa akin yan. At yun na. Pangatlo, eto na ang time. Eto na ang panahon. Kukunin ko sa ayaw ko at sa gusto. Kukunin ko. Imagine mo isa naglalaban pa no? Pero mga kapatid, that's the point. We are driven away because of what? Evil desire. Evil desire. And that is lust. Lust. Now, tingnan niyo po yung konteksto. Okay? Tapos pagdating ng verse 16, so, don't be misled, huwag kayong ma-deceive, huwag kayong maligaw, my dear brothers and sisters. The third portrait of God is this. Pangatlo na tayo, number 1, God is a giver. Number 2, God is not tempting humans. And then number 3, God is not changing.
iniwasan ko yung big word na immutable. Bakit ko gagamitin immutable? Gawin ko na lang na simple. God is not changing. Hindi siya nagbabago. Teka. Anong ibig sabihin sa konteksto na ating pinag-uusapan na ang Diyos ay hindi nagbabago? Ano yun? Tingnan nyo. Hindi siya nanunukso. Ang Diyos ay mapagbigay, generous giver, at hindi siya nanunukso to pin us down. Pero hindi siya nagbabago. Ang sabi ng verse 17, whatever is good, whatever is perfect, comes down to us from God our Father who created all the lights in the heavens. Ibig sabihin, ang original purpose ng Panginoon para sa kanyang creation ay talagang napakaganda, and it was actually for His own glory, for the benefit of mankind, and for His own glory. Ang sabi, He never changes or casts a shifting shadow. Walang tinatawag na eclipse or eclipses. Walang tinatawag na pagbabago. Walang tonal value. Walang shades of colors. Kundi ang Diyos ay unchanging God. Bigay. Pero ang intention ng Panginoon, bibigyan kita anak so that you will always come to me and depend on me, not on those gifts na binibigay ko. Sige lang, hindi kita i-chide. Hindi ko sasabihin, ayan ka na naman, pangatlong beses na, pang-apat. No! God is our giving God. Ang purpose pala ng Diyos para siya'y magbigay sa atin so that we will realize, Panginoon, wala kang ikinukubli sa akin kung ano man ang para sa aking kabutihan. Naalala niyo ba yung unang temptation noon? You know what? When you eat that fruit of the tree of knowledge, your eyes will be open. Parang ang dating sa mga first, ganun ba? Parang hindi ito yung sinabi ng God. Hindi ito yung sinabi ng Panginoon. Parang may your eyes will be open. And you will become like gods. Actually, in Hebrew, Elohim, ibig sabihin, in a way, you are actually in my image already. You can know what is right and what is wrong. Ibig sabihin, merong tinatawag na hidden agenda, ang tempter, ang kalaban ng Satanas, and that is to pin our parents down. Di ba? Yung pala ang purpose para pabagsakin. Pero yung God, yung the tree of the knowledge of good and evil, hindi niya binigay doon para ano? Para, okay, dyan kayo, trap yan. Okay? Kaya alalahanin sila. No! The tree of the knowledge of good and evil ay nilagay ng Diyos so that they will understand the beauty of what it means to enjoy fellowship with God by obeying Him every day ng kanilang buhay. Araw-araw, we know na itong tree na ito, kasi sobrang laki naman ng garden, kung bakit nandun talaga sila. Kasi, kaya ang tanong, sinabi ba ng God? Did God say? You see, mga kapatid, ang nais ng Diyos is to build us up. Kaya pala, now, God is unchangeable. And here's another understanding that God is unchangeable. Look at verse 18. He chose to give birth to us. Ito. Ang plan ng Diyos ay hindi para tayo ay mamuhay sa ating pita na yung ating lust na yan, the lust of life, evil desire na yan, ay parating mag-give birth. Ang sabi ni James, He chose to give birth. May panibagong pagsilang. He chose to give birth, and that is regeneration to us by giving us His true word. Only the preaching of the word can give us true life. New birth. Kaya pala kapag ang isang tao ay binago ng Diyos, meron siyang bagong buhay. Siya ay bagong nilalang. Napakaganda, no? And we, out of all creation, became His prized possessions. It is so deep here, mga kapatid. Napakaganda ng understanding ni James. Kulang na kulang tayo sa oras, but let me close with 3 applications. Number 1, respond responsibly. Hindi lamang ikaw ay tutugon. Sino ang tumugon na? Pastor,
Lahat ba tumugon na? Lahat na po tumugon. Ang tanong, kung ikaw ay tumugon ka ba ng merong responsibilidad? Tumugon ka nga, pero irresponsible pa rin. Pwede palang tumugon ng tao, pero irresponsible pa rin. Nakinig ka, okay. Kaya nga, alam niyo, mamaya sa COVID, pumirma ka. Pumirma lang dahil, ganun ba yun? Pipirma lamang ba tayo? Okay? Para i-commit ang ating mga sarili, para yung ating kasunduan sa Panginoon. And then, parang wala rin nangyari. Mga kapatid, napaka-importante ng ating covenant. 9 covenants na yun. The MCBC covenant is so important. Kaya alam niyo mga minamahal, respond to the Lord responsibly. Be responsible. Tutugon ka rin lang naman, gawin mo na yung the best. Di ba? Respond responsibly. With faith, with joy. Count it all joy. Paano mo tinitingnan ang buhay na ito, punong-puno ng mga tukso at pagsubok, pero ang sabi ng verse, count it all joy, ibang klase ang nagagawa ng joy. Are we joyful? Ito, naniniwala din ako, pagka may joy tayo, nag-e-exude din yon sa tinatawag na happiness. Hindi tayo dapat parating nakasimangot. Sa totoo lang, may joy. Sabi mo, ganito pa, ako may joy. Pero parang hindi naman ata nasa tono. Pag may joy, hindi naman ibig sabihin na parati tayo nakangiti or what. Well, wear a smile. Kapag ka may joy, now that is the important thing on how we understand what's happening sa ating mga boy. Respond responsibly. Ang dami na. May joy. Ito number 2. Very important. Number 2, application is never blame God. Mga kapatid, wag na wag mong i-blame ang Panginoon. Wag na wag nating sisihin ang Diyos. Wag na wag nating sabihin, Panginoon, kasi ikaw Lord, pinabayaan mo naman kasi, Panginoon hinayaan mo naman ako. Wag. Pag sinabing never blame God, you accept the responsibility at tumugon ka responsibly, ayusin natin ang ating mga buhay. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na namumuhay tayo sa buhay ng irresponsibility. Kasi nga, ang iniisip natin parati, Lord, ito yung buhay ko Pag sinabi mo yan, ikaw ay discontented, hindi ka masaya, you are as if blaming God. And number 3 and the last application. Itong gusto ko, trust the process. Trust the process. Magtiwala ka sa proseso ng Panginoon. Alam niyo, itong buwan ng February, we're thankful sa ating mga committees sapagkat nag-isip ng mga gawain para sa young people, para sa couples, para sa mga singles. Alam niyo, napakaganda nun. Kaya mamaya, bibigyan tayo ng report ng ating elder. Alam niyo, totoo yun. We need to trust the process. Huwag na huwag tayong gagawa ng isang bagay na hindi tayo sigurado at yan ay labas sa proseso ng Panginoon. Ano yung proseso ng God? Blessed is the man. Again, look at verse 12. God blesses those who patiently endure testing and temptation. After they will receive the crown of life. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Kung tayo po ay nagmamahal sa Panginoon, may pangako siya sa atin. At ang pangako na yan ay, may proseso ako, sabi ng God. Mga kapatid, ngayong umaga na ito, hindi ko alam kung gaano na tayo kalayo sa ating Christian life. Are we becoming better and better, or are we becoming bitter and bitter? Sana wag bitter. Sana wag bitter ang buhay natin. Kung meron man sigurong namumuhay sa bitterness, please,
Please come to me and come to Elder and we'll sit down with you. Sapagkat ang purpose ng Panginoon is for you and for me to enjoy life. Responding responsibly, never blaming God, and trusting the process. Tayo pong lahat ay manalangin, Lord. Salamat, Panginoon, sa rigors ng aming pong pinag-aralan na kailangan po naming malaman, O Diyos. Thank you, Lord, for your word. And thank you for the book of James na napakayaman, napakaganda, Panginoon, na aming pong mapagbulay-bulayan. Sana, Lord, pagkatapos po ng preaching na ito, kung meron mang kaming mga questions, Panginoon, Lord, tulungan mo kami na kami po ay mabigyan mo ng grace at courage na kami lumapit, Panginoon, sa aming elder, sa akin, sa mga deacons. At Lord, kami umupo at nag-uusap para pag-usapan kung bakit bitter ang aming mga buhay. Lord, we ask that you would guide us. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Sa dami ng aming pagkukulang, O Diyos, ay hindi namin maubos maisip kung bakit mo kami patuloy na minamahal. Panginoon, salamat. Lord, thank you because you are our generous God. Ikaw ang aming mapagbigay na Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na wala kang ibang nais, Panginoon, kundi kami po ay mapabuti sa aming mga buhay. Lord, thank you so much. Hindi ka nagbabago. Hindi mo kami dinadrag sa isang buhay na kami po ay masasadlak at malulugmok sa kasalanan. Lord, no, what you want and what you desire for all of us is to stand above the situation, live above the situations of life. Huwag kaming magpakontrol, Panginoon, sa mga dagok, sa mga sa mga temptations na ito, Lord. Ang gusto mo, Lord, sa amin ay victorious Christian life. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami. Make us always humble, Lord, and dependent on you. Thank you. In Jesus' name, amen.